Sige, alright. Good morning, good afternoon, good evening. Kung nasan man po kayong panig ng daigdig, welcome to Lifeline TV 2026. Kailangan talaga natin bagitin yung year kasi first time namin ni Cedric ginawa ito. Alright? Yes. Kung kayo man po ay busy na naghahanda para bukas, araw ng Lunes, kami po muna ang inyong huling ratsada ng pahinga ngayong gabi bago ninyo harapin ang Monday traffic tonight. Yan. Bro Oh. Hans po, ito po bro Hans po ninyo, ito po makakasama ko ngayon ng isang kaibigang napakasipag na nagseserbisyo sa Panginoon. Wala po iba kundi si Kuya Cedric. Bro Cedric, kamustahin mo muna mga nanonood sa atin ngayon? So, ayun, good evening, no? Good evening, good morning, good afternoon, no? Kung saan kapalit man po kayo ng bansa, no? So, ayun, welcome po sa Lifeline TV with Brother Han. So, hopefully, marami kayong matutunan today and hopefully mag-enjoy po kayo for tonight. And even, totoo nga Brother Hans, no? So, parang Sunday ulit, no? Tapos kinabukasan may pasok na naman. Parang Bukas, Monday. Oo. Pero ang importante niyan, bago ka matulog ngayong gabi, pakinggan mo muna kami dahil meron tayong konting pagdinilay-nilay tuwing Sunday ng gabi. Regular na po namin itong gagawin tuwing weekend. The Yes. original schedule is supposed to be Saturday. Pero nagkaroon na konting problema, minove muna namin yung Sunday ngayon. Yan. Yes. And plus, ayun, if you are watching today, please subscribe or like or i-share nyo sa mga kaibigan nyo or sa mga kapatid, kapamilya nyo around the world para magkwentuhan tayo today, no? So, any mga topics na pagkukwentuhan natin today. Kahit naman yan, love life or about mga self-motivation or anything that you want, no? So, actually, ayun. bro said kaya kita naisip na tawagan ngayon para dito. Kasi gusto ko sanang makahikayat pa tayo ng tao na mag-serve sa The Feast. So yung pagsaserve kasi isa siyang napaka-honorable na gawain. Siyempre, hindi naman lahat ng tao kapareho natin ng pananaw. So I think it's best to serve to show an example. No? Ang ina-example ko ngayon, ikaw, although matagal tayo magkakasama dito sa Lifeline TV. Pero, bro said, ikwento mo muna sa akin yung journey mo. Paano ka nahikayat, paano mo naisipan na ikaw ay magsaserve? Okay. So, ganito yan. Actually, unang-una, so, ayun, no, once again, no, so, sa mga bagong pasok pa lang dito, so, I'm Brother Sed, no, from Feast Imo. So, actually, last January 5, it's my 1-year anniversary here in the Feast, no? So, nakaka-bless talaga. Actually, share ko lang yung journey ko sa Feast, no? So, actually, na-discover ko yung Feast is, unang-una is sa Feast Salcedo and kay Brother Jan. Tapos, ayun, parang hinatak lang ako ng ka-workmate ko. So, ano ba yung Feast na yan? Actually, nagtaka ako. Kasi that time, pauwi na sana ako eh. That time 7:30 yung session doon. Ako nagmamadali na kasi baka maubusan ako ng last trip. So takot pa naman akong hindi na makauwi, no. Pero at that time yung hinatak ako. So ayun, maganda naman siya and very blessed talaga na discover ko yung Feast. Then after that, mga last year ng December, mga around Christmas, hindi last year ng 2024. Actually, nag-scroll lang ako. Tapos, ayun, na-discover ko yung Feast. Parang nakita ko, may Feast pala dito sa Feast Imus. So, ayun. Tapos, after nun, mga January 5, pinuntahan ko siya. Tapos, ayun, nakaka-bless din. Tsaka parang nakaka-engganyo din. Pero that time, introvert ako kasi hindi talaga ako makausap before. Alam mo yung parang kada session, di ba, may mga-gather tayo mga young adult singles, no? Ako naman, dumidiretso na, parang nagtatago ako sa mga mag-huddle kasi anong gagawin ko dyan? Kasi ang purpose ko is makinig lang, yun lang. So parang I'm not interested to join any ministry or mag-serve man kasi ayun nga, parang gusto ko chill lang. So ayun.
And that time, when I invite sa LLR Love Life Retreat. So, ayun bro, no, by the way, malapit na palang Love Life Retreat natin no, sa March 7 and 8 sa Silang Cavite. So, if you are in Cavite, around Cavite area, so sana makasama po namin kayo and ma-enjoy nyo. Basta po, as long as you are not married. No? So, yun. Na-invite pa brother, no? Nag-invite pa. So, Tama ayun yan. nga. Way back, nung na-invite ako ng LLR, actually, yung presyo nun is 2,800. So, naisip ko nun, parang mahal. Parang paano ako makakasama dyan? Parang, una ko impression, LLR, love life. Pag pumasok ba ako dito, magkaka-love life ba ako? Parang yun na literal na love life talaga, no? Actually, yun. And, ayun nga, nung sabi ko na, ay parang negative na ako makasama sa LLR kasi sobrang mahal. Then, ayun nga, pero blessing in the sky, tinawagan ako ng isang sister, isa sa mga servant ng LLR na, ayun, sabi sa akin, bro, good news, may mag-sponsor sa'yo ng kalahati. If you're still interested, go ka na ba? If sagutin ko yung kalahati, then, and hindi ko na siya pinag-isipan. Sabi ko, yes, oo. After nun, nag-register na ako, no? So, parang nag-sign in na ako. Then after that, syempre, nag-doubt pa ako kung ano ba meron dyan? Best retreat ever. Diba? So, after nun is, parang hindi ko na siya, parang hindi na ako nag-alinlangan na, ayun, mag-attend sa retreat, then, hindi ako nagsisi and hindi ako binigo ni Lord. Siguro, that's the way na parang sinabi ni Lord na, ayun, umattend ako and para mas makilala ko pa siya and makabless pa ako ng iba and to know other feaster, not here in Imus, on the whole Cavite, like Dasma and Carmona. Pero after that, after LLR, parang nabago yung pananaw ko. Yung parang, ibang Cedric na, yung parang hindi na yung suplado, introvert, parang hindi na mamansin. After that, yun, konti-unti, nagiging approachable na ako. Tapos, ayun. And after that, nung yung mag-serve na ako. So actually, pinag-iisipan ko talaga mag-serve to. Unang-una is a music min. Sana. Kaso, due to my busy schedule, hindi ko na siya na-pursue. Then after that, nag-try ako mag-serve sa yung natin, tawag doon? Yung Holy Week, HWR, Holy Week Recollection. Holy Week Recollection. Oo, that's the first time na nag-serve ako. Pero temporary lang, one time lang. Sinubukan ko lang. As warm ministry. Then una is parang, sige, try ko lang. Parang try and error lang. Siyempre, nahihiya pa ako. Parang hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero, ayun, buti na lang, na-overcome ko. Nagkaroon na ako ng idea. Pero that time, parang, mas masaya pa rin ako attendee. Pero, mga around July, tinawagan ako ni Tita. Ni Tita na actually, isa sa mga servant natin sa Peace Imus na, if you want to serve sa War Ministry temporarily, hindi siya temporarily, parang, talaga, official na talaga. Then, hindi ako nagdalawang isip. Actually, diniserve ko muna siya. Then, sinabi ko, Tita, thank you, kasi binigyan niyo ako ng opportunity ulit na makapag-serve to the Lord. Siyempre, sa other feaster para makabless ng iba. So, ayun, green-up ko na. Then, after that, ayun, tuloy-tuloy na yung service ko. And, until now, I'm still in the War Ministry. So, ayun talagang nakaka-bless talaga na ang galing lang talaga ni Lord, no? From being mahiyain, suplado, di ba? Hindi mo akalain na, hindi na mamansin, di ba yung mga War Ministry, lagi sila yung nagbabati ng good morning. Parang hindi ko nakala, parang sila iniistaban ko lang sila noon. Pero isa na ako sa nag-aano sa kanila. Parang, isa na ako sa nag-welcome, no? Parang ang layo, no? Di ba, bro? So, ayun lang. Oh, tama. Okay. Ito, napaka-simple tanong, di ba? Mahaba na yung kinuwento mo.
marami na tayong nakuha doon. Pero kailangan itanong pa rin natin to para malinaw sa atin lahat. Sige. Bakit gusto mong mag-serve sa isang Christian community? Kasi di ba, wala naman tayong nakukuhang kapalit. Wala namang sweldo yan. Wala namang benepisyong material. Di ba? Ano ba yung napapala natin? Bakit gusto mong mag-serve sa komunidad natin bilang mga Kristiyano? At the same time, paano mo i-enganyuhin yung mga tao na so far wala pa gaanong papel na ginagampanan? Yun. Siguro, sige, sagutin muna kita kung bakit gusto ko mag-serve sa isang Christian community. Siyempre, number one is to give back naman, no? Para kay Lord. Because Jesus died for us. 'Di ba? So, parang it's a small way para makabawi tayo and makapag-serve tayo. 'Di ba? Sabi nga ni Lord na we need to love others. 'Di ba? That's the part of God's love na ayun, hindi naman gusto ko mag-serve is para lang magpasikat lang, para lang makita yung parang 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 magpasikat sa iba. Parang syempre ginagawa ko to para din makapag-serve kay Lord, syempre para maka-inspire and makatulong din sa other. And ayun nga, so ano ba yung ulit question mo, bro? Paano ko maengganyo? Bakit gusto mong maging servant tapos paano mo maengganyo yung mga hindi pa nagse-serve? Para sa sa maengganyo is siguro advice ko lang sa mga still attending. Try nyo lang, walang mawawala, pero at least nag-try kayo, and syempre for sure hindi kayo magsisisi. Kasi bakit? Kasi lahat ng mga co-servant is very approachable and very as in talagang i-guide talaga kayo through service. So dito actually matututo talaga kayo and pwede nyo siyang ma-apply sa trabaho through this service, 'di ba? Ayun. Okay. Kasi hindi mo naman kailangan, 'di ba, bro, na na maging magaling ka eh. So lahat naman tayo nag-start into zero, start into scratch. Pero syempre, if you are willing to serve talaga, ayun. Talaga matututunan mo talaga 'yan. So ayun. Okay, sige. Next. Ito, importante to. Ano ba dapat ang mga katangian ng isang servant sa community natin? Number one actually is be humble lang. So, syempre, dapat as a servant, dapat syempre tayo nakikita ng tao eh. So, kailangan humble lang tayo, or parang wag tayo maging masyadong mayabang, or wag natin to gawin para sa sarili natin. Wag natin gawin to kasi gusto natin. Ay, parang gusto lang natin, kunyari, makita lang si crush, or 'di ba? Para magpasikat lang sa iba. So, hindi natin to ginagawa. So, kaya always be humble lang dapat. Then number two is syempre dapat dapat nag-serve ka with the whole heart talaga. Hindi ka mag-serve para lang kasi kailangan eh. Kasi Sunday, kasi kulang kami, 'di ba? Parang hindi ka napipilitan na mag-serve. Parang kunyari, Sunday, sige na, attend ako, baka kulang sila din eh. So, hindi din ganun. Kasi nag-serve ka para kanino, 'di ba? Para kay Lord. Hindi naman para sa head mo, para sa iba, 'di ba? Kasi ginagawa naman natin 'to para kay Lord and especially to bless others. So, ayun. Ayun lang naman. Sa mga nanonood po, pwede ko kayo mag-comment doon sa right side ng YouTube channel. Sali po kayo doon sa chat group doon para pag may message kayo, pwede namin ipakita sa screen. Lalabas dito sa aming set. Okay? Or else pwede kayo mag-comment, no? So, ano ba yung pwede nyong isagot kung ano ba dapat ang mga katangian ng isang servant
sa community natin. And later on, babasahin natin isa-isa yan. So, pwede kayo mag-comment. Balik ko lang bro yung kanina, yung bakit gusto mo mag-serve sa isang Christian community. May nabanggit ka na blessings na para nakaka-bless talaga ka mo. Ano yung pinaka-significant na blessing na nangyari sa buhay mo na napapakinabangan mo ngayon on a day-to-day basis? Kasi ang tao, di ba, pag may ginawa tayo, gusto natin may mapakinabangan tayo in return. In other words, parang tingin natin dapat lahat ng ginagawa natin on a day-to-day basis may ROI. Nagbayad ka sa bus, dapat makarating ka sa pupuntahan mo. Nagtatrabaho ka, dapat sumweldo ka. Pag uwi mo, ganun ulit, pagbabayad ka sa sasakyan, dapat makauwi ka na ligtas. Kung ganyan, nagsisilbi ka sa simbahan, nagsisilbi ka sa Christian community, wala mang bayad yan, volunteerism yan eh. Pero, although hindi mo naman everyday ginagawa, kaya lang, napapansin ko, napapadalas kang aktibo. Yes. So, ano yung napapakinabangan mo on a day-to-day basis na hindi naman material, hindi naman pera, pero significant na nakaka-apekto sa buhay mo araw-araw, na pakiramdam mo, ibinigay sa iyo ng Panginoon kasi nga nagsilbi ka sa community natin. Nice, no? Siguro medyo good question yan. And siguro yung napapakinabangan ko for today, syempre, yung blessing ko is before, hindi talaga ako marunong mag-balance ng money talaga. Syempre sa fees, di ba? Si Bo Sanchez yung natin founder. So, alam naman natin na ayun, negosyante siya, business owner siya. Syempre, actually, si Bo Sanchez is isa ako sa mga dyan, saludo dyan. No? And kaya, when it comes talaga sa natutunan ko dito is to save money talaga. Kasi dati gastador talaga, gastos dito, gastos doon. Bahala na. Parang, alam mo yun, yung parang wala na akong ikon. So, and isa pa is yung pagiging approachable sa nagko-commute ako sa bus or sa jeep. Dati kasi hindi ako gentleman na example, 'di ba, sa bus may senior sa sa katabi ko na nakatayo or buntis or mga kids. Dati nakagano lang ako, tutulugan ko lang yun eh. Pero nung nag-feast talaga ako, alam mo yung tipong pag nakita ko ng buntis, matanda or PWD, talagang ma'am, dito na po kayo, dito ganyan. Kasi para di na po kayo mahirapan or yung anak niyo po, you can occupy na po yung seat ko para po Kasi syempre, dapat as a servant of the Lord or nagsiserve tayo para kay Kristo, dapat tayo talaga ang umunawa. Dapat talaga is, di ba nga sabi nga, be like Christ. Di ba? So, ayun yung ko talaga. Medyo na bago. And when it comes naman sa minsan, pag may kulang yung ka-workmate ko or friend ko ng money, or minsan, nagiging generous na lang ako na parang, sige na, ako nang bahala dito. Sige na, libre ko na yan. Sige, para wala ka nang alalahanin. Ako lang pera mo, sige na, ako na dito. Parang alam mo yun, the act of serving others to be a blessing to others. So, ayun yung nabago sa akin sa feast. 'Di ba every week may talk talaga, every week talaga may natutunan talaga tayo. So, ayun nga sa mga nanonood, sa mga fellow subscribers natin. Ayun, I encourage you talaga na mag-attend talaga sa feast. Every week may mapupulot kayong aral. So, yun lang. Second to the last question na Brother Cedric. Tanong ko lang, was there ever a time na dumating sa isipan mo na ba't ko ba ginagawa ito? Ano ba itong pinasok ko? Tapos, let's just say nagkaroon ng isang issue within the group. Kasi kahit tayo Christian community, there are times that we have our internal issues within the organization. Nagkakaroon tayo ng discernment para maayos yun, mapag-usapan. Ikaw, when you were new, nung time na ikaw ay baguhan, did it ever happen to you na
may na parang ayoko na lang dito. Ginagawa ko to tapos this is how I'm feeling. Parang hindi ko deserve na nag-e-effort ako tapos ganito ang sitwasyon kakaharapin ko dito. Ano ba yan? May ganun ba sa experience mo? At paano mo to na-cope up? Paano mo nilabanan yung emotional, ano na yun, emotional attack? Kasi for all we know, yung kalaban ng pananampalataya ang umaatake sa isipan natin eh, para masira yung focus natin. So how did you cope up with that? Yung parang sinasabi mo na parang naisipan ko na parang napapagod na ako, parang na-burnout na ako, parang gano'n, no? Oo. Nabe-burnout Ah, na sig- ako, wala na papala rito. Ano ba yan? siguro, may time, oo. Actually, inaamin ko din. So, most likely, ang kalaban ko lang talaga dyan is, budget, money, di ba? Parang alam mo yung nasa Mm, isip ko na, bakit ko ba ginagawa to? Parang, di naman ako kikita dito. Di naman ako, parang, di naman ako magbe-benefit dito, di ba? Parang, alam mo yun, parang extracurricular ko lang to. Ba't ko ba ginagawa to? Parang, something na na every time na naisip ko yun na, ayun, may time din talaga na parang, bet, yatamad na ako. Parang, di na muna ako mag-face, magpapahinga na muna ako. Actually, every week, may time na nasa isip ko siya. Pero sabi ko, hindi pwede. Kasi bakit? Kasi, number one, unang lagi tumatatak sa isip ko. Number one is, kanino mo ba ito ginagawa? Na, sabi ko, o nga no, para kay Lord. Parang sinasabi ni Lord na, basta umattend ka ng umattend, and parang may blessing na darating para sa akin. Pero sabi ko, hindi ko pa alam kung kailan darating. Basta just keep attending and always trust God's plan, no? Kasi ito talaga yung plano ni Lord para sa akin eh. Kumbaga, nahanap ko na talaga yung perfect community. And especially, yung niche ko sa ministry, nahanap ko na rin, no? So, ganun talaga, ganun kagaling gumalaw si Lord para sa atin. And, pero may time din na yung parang, minsan di natin maiwasan na na parang, ay, ayoko na, parang napapagod ako, parang, kunyari, may issue kayo ni crush, di ba? Pero, actually, wala naman akong crush. wala akong crush. Pero, ayun, parang, ayoko na kasi, parang na-broken na. Kunyari, si crush, may gusto na iba, na broken hearted ko, o may boyfriend na. Siyempre, iba titigil dun eh. Di ba? Tama. Titigil eh. Parang tatama rin na ako. Pero hindi. Di ba? Siyempre, number one thing, kaya na ba natin itong ginagawa? Basta always remind sa iba na ginagawa natin to para kay Lord. Hindi para sa iba or sa crush natin or sa, di ba? Ayun. Ayan. Yes. Nag-comment. Si Basahin ko Jed, shoutout, no? Pag tinawag ka talaga ni God, siya nagagawa ng paraan. Financial man yan, wala kang oras. May pahabol pa siya. Iba kasi pag siya na yung kumilos. Totoo naman yan. Ako, I can attest to that. Pero said, I understand na sa financial, ano ba yung work mo? Sales related ba? Tama ba ako? Yeah, sa insurance. Ano yung sa pagiging servant mo sa Christian community, ano yung natutunan mo dyan na nai-apply mo sa trabaho mo as a sales practitioner, sales agent ng insurance? Actually, when it comes sa pag-approach ng ibang tao and how to deal or how to parang pag-usap talaga. Yun ang yun na-apply ko talaga. So, ayun. Pag-usap. Kasi wala sa isip ko mag-retreat. Sige, pakibasa, Sed. Kasi wala sa isip ko mag-retreat pero napapunta ako nang wala sa oras. Imagine, nagulat ako, bigla na lang akong nasa retreat. Oh. Parang yan.
Si Sir Jed po ba ay nag-serve din? Kakilala mo ba si Sir Jed? Parang kabatch natin to ng LLR. Tama ba? Ano na lang. Wala siyang plano mag-retreat pero napunta siya sa retreat. Baka LLR nga yun, yung Love Life Retreat yun. Okay. Sige, Sir Cedric, ito last na talaga. Kabatch Ayan. niyo akong dalawa. Okay. Naalala na kita. Alright. Naalala na kita. Sige. Malinaw na. Oh, Kasama ka kasama. Melody. Okay. Okay. Good. Naalala ko. Si G ang tawag namin yata sa kanya. Kay Ate Pam siya. Sige, Ate Pam. Oo. Sige, G, sana ma-interview ka rin namin dito kasi very Sana next week na very, ma-interview ka rin namin. Very enlightening kasi may tayo may objective tayo rito na hindi lang para magpakalat ng good vibes. Ayan, waiting siya. Gusto natin lumaki yung sinimulan namin tapos one time mag-charity tayo. Tutulong tayo sa tao. Magparami tayo ng mga kaibigan. Parami tayo. Kasi ang daming problema ang mundo ngayon na nakakabagabag na. Pero kapag magkakasama yung mga pare-parehong pinaniniwalaan sa buhay, may maganda tayong may pag-asa. Keep the hope alive. Nice. So, best batch ever talaga tayo. Yun naman. Yun ang gusto ko sa'yo. Best batch ever, no? Pero syempre, bawal muna magkwento regarding sa LLR. So, muna. Para di natin sila ma-spoil. Sige. Tapos, may pasasalamatan lang kami. Yung nag-provide ng kape, magkakaroon din ng kape si magkakaroon din. Kaya nag-ready na rin ako. Special thanks to Sinner Greens Cup and Sleeve Coffee. Yan, sa mga hindi pa nakakaalam po ano yan. Diet coffee siya na organic. Pero yan, maraming pasikot-sikot yung kanyang health benefits. In the days to come, in the weeks to come, makakausap natin isa sa mga supplier niya sa Cavite. Sinner Greens International, proud SGI, AMI. Alright. Yun. So, G, dyan ka lang. And, ilalagay natin ngayon sa isang importanteng segment, si Brother Sed. Lahat na magiging guest natin dito, pero on the spot na segment. Ito yung on the spot on the spot weekend prayer. Yun. Bro Sed, can you pray sa kabisita natin si G? Ako, ikaw, ano ba mga prayers natin? Ako, gusto kong pumayat, Lord. Gusto kong mawala ang high blood ko. Yung iba, babiyahin ko. Sa pag-trentahin na, no? So, nga pala, malapit na ako sa ganyan. Malapit na mag-trentahin. Diyos ko. Pinaalala mo pa, bro. Sige, G, magpe-pray tayo, G. Okay. Ano ba yung prayer mo, bro? G? Kahit personal lang. Sige. Kahit personal lang. Sige, personal prayer na lang muna. So, ayun, no? To be led by Bro Sed. Please pray sa mga sa taong ICU. nasa ICU, agaw buhay, please. Yes, let's pray for them. Yes, let's pray. Sa mga mahal natin sa buhay. Okay, go, Sed. Okay, no? Let's feel the presence of the Lord, the Father, and the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord, we praise and thank you for this night, Lord, for our first podcast, Lord. And hopefully, Lord, we will grow this community, Lord, just to help others, just to inspire them, and to guide them patungo po sa iyo, Lord. And Lord, for this night, Lord, we pray, Lord, for all the brothers and sisters around the world, Lord, na bigyan niyo po sila ng energy, lakas, peace of mind, and spiritual growth po para po sa work po nila, Lord. And Lord, sa mga may karamdaman po, Lord, kayo na pong bahala, Lord, magpagaling po sa kanila, Lord. Especially po, Lord, sa mga
sa mga may cancer po, Lord, stroke, or mga matitindi pong sakit po, Lord. And I know, Lord, for this night, Lord, guide us, Lord, for our sleep tonight, and especially, Lord, sa mga papasok pa po sa trabaho, Lord. Always guide them, Lord, and bless them, Lord. Patungo po sa kanilang work, Lord. Naway maging safe po and bless po ang kanilang trabaho, Lord. Financially, emotionally, Lord. Lord, para po sa mga may mental health problem, Lord, ayun pong bahala, Lord, na maging best friend po nila, maging guidance po nila, Lord. I know, Lord, na you will not let them, Lord, na magpatuloy po itong mental health po nila, Lord. And naway, Lord, sa mga prayers po namin, Lord, kung ano man po yun, Lord, kayo na pong bahala, Lord, kayo na pong mag-bless po, Lord, kayo na po magbigay ng Holy Spirit to us, Lord, for our journey for everyday life, Lord. And yun lang naman po, Lord. So, in Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Father. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Sa mga nanonood, we will do this every week. Meron tayong weekend prayer. We will have games, no? May mga pag-games tayo kasi may may pag-games. So, stay tuned, no? Kape, okay? May mga papremyo tayo. Ano ba mga papremyo? Parang nakaka-excite naman na, brother. Yung mga ano natin. Kape. Mga papremyo. Kape, no? Grabe naman yan. Parang gusto ko ulit pagkape, paubos na yung kape ko. Ako rin patapos na. Amen. Tapos subscribe po tayo sa YouTube channel namin. And sabi ni G, nice things for this. Like, subscribe, or share nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kapamilya nyo. Para ang platforms po natin ay Facebook tsaka YouTube channel. Lifeline TV sa Facebook. Sa YouTube po ay Lifeline TV 2026. Yan. Sabi, Brother Hans, pa-coffee ka. Feeling ko, G, mas marami kang pera sa akin eh. Pero, I promise matitikman mo to. Okay? Promise yan. Sige, pag nag-guest tayo, magka-coffee tayo. Yan, alright. Thank you, bro, Sed. Marami pa tayo gagawin. Next week ulit, magpapakontest tayo, papapremyo tayo ng kape. And I hope mag-enjoy yung mga nanood. I hope panood tayo, mas marami pa tayo. No? What time is this? 9:30. Ang original schedule ay Saturday. Yan. So Saturday 9:30 onwards. Depende. 9:30 onwards. Okay. Alright. Sa lahat ng mga nanood, maraming po salamat. Bro Said, thank you. Tapos thank you, Brother Hans and Brother Said. Yes. Thank you, Bro G. And ano pa ba? Kailangan natin gawin. Matutulog tayo, nagdasal na tayo. May assignment ako. Ako naman magpe-pray next week. Ako naman ikaw naman. So, alternate lang, no? Alternate lang tayo. Siguro, ako ngayon, ikaw next week. Sa next week, ako naman. Ganun na lang. Pwede. Sige. And yun lang po. Maraming po salamat.